At nandito na nga kami sa Nevers, France, ang lugar na halos hindi namin naisama sa itinerary. Pero nandito kami dahil kay Pilgrim Anne. At hindi pa namin alam noon na ito ang magiging pinaka hindi makakalimutang gabi ng aming buhay. Pero teka, heto si Madam, concern na magbubuhat siya ng luggage niya papuntang second floor. May blackout, may thunderstorm, at nasa tabi kami ng kwarto kung saan namatay si Saint Bernadette. Welcome to Nouveau France! So eto na nga, paalis na kami ng Nashville, June 16, 2026. Ang flight, Aer Lingus, direct to Dublin, then connect to Paris. Focus your attention on the screen kasi ilalagay ko dyan ang budget breakdown at ang itinerary natin. O relate ka ba dito sa aming Go 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 Traveler? Laging handa. Sobrang excited kasi. So boarding pass? Check. Passport? Ha? Passport? Teka, kailangan pala yun. Teka, nasa bag. Nasa ibang bag. Nasa bulsa. Ay, teka lang. Nandito lang pala. Sa ibabaw ng bag. Hay, okay. Buti na lang ang passport nasa ibabaw lang ng bag. Anyway, umalis kami ng Nashville ng 6:30 p.m. at dumating ng Dublin ng 8:35 a.m. June 17. We took the 4-hour 25-minute layover sa Dublin, then at 1 p.m. fly ulit to final destination, Paris. Dumating kami ng Paris ng 3:50 p.m. Kung gusto nyong malaman ang lahat ng call sa PNA, airport, yung Dublin connection at CDG transfers, may separate video kami para doon. While si Sir Optimist ay wow na wow sa structure ng CDG, o eto naman si Madam, hindi pa kami nakakalabas ng airport, bulok at marumi raw ang CDG. The luxury traveler has entered France. For now, nakarating na kami ng Paris at naghihintay sa amin ay isang kababayan. Ito si Kuya Jobel. Siya ang driver namin for today going to Nevers, France. Nakita ko lang sila sa Facebook. Naging customer kasi nila si Wawi de Guzman. O sige na, magkaalaman na tayo ng edad. So I messaged them to inquire at ang response rate ay Diyos ko kabilis. Parang kamag-anak mo na miss ka. Ganun ang vibe na naramdaman ko kay Miss Rachel Viernes Paramil. Siya at ang husband niya na si Jonathan ang business operators ng RJ Europe Transport and Tour Services. Isa silang Filipino-owned transport service na nag-ooperate sa France. Licensed and insured pa sila. O ayan naman, makikita ninyo na parang kamag-anak lang namin si Kuya, di ba? Hay nako, wala na akong nakuhang footage ng travel except itong mga damuhan at highway dahil pagoda na talaga kaming lahat at tulog na sa biyahe. Nag-toll fee pala kami ng mga 21 USD at nag-snack din, mga $5 per person din kami. So ang nagastos ng grupo for day 1 arrival sa Nevers is around 150 per person. Halos 9 p.m. na nang dumating kami sa convent. Dito ang tirahan ng mga Sisters of Charity of Nouveau. Yun yata ang pronunciation yan sa French. Sundown na at napakatahimik. Mga ibon lang maririnig mo. Very peaceful ang ambience. Pagbaba pa namin ng van, amoy bulaklak agad ang naamoy namin. Parang amoy lilies. Ganun siguro amoy ng heaven.
Simple lang ang rooms. Beds, side table, lights, bathroom na may built-in shower, walang aircon. Mainit, sobrang init. Dahil according to the weather forecast, may heat wave ang Europe that week. Sakto naman sa pagdating namin, kaya ang init talaga. Grabe. So it's been a long travel day. Naligo kami, kumain ng adobo pandesal na baon namin, at natulog. That's the end of day 1. Good morning! Nagising kami mga 7 a.m. Bumaba kami para sa breakfast kasama ilang Americans at matatandang hikers. Tahimik, walang ingay, parang retreat house talaga. At breakfast, mukha namang nakatulog naman ng masarap ang lahat at ready na for the day. Simple lang ang free breakfast offering dito sa Nevers. May toast or baguette, coffee, tea, creamer, jam, butter, cereal, water, milk. That's it. Walang itlog, walang protein, may yogurt. But other than that, yun na. Pagkatapos ng breakfast, tour time. Ngayon yung itinerary ko para sa Nevers, simple lang. Tour the grounds. Yun lang. Practical travel tip number 2, for spiritual destinations like this, leave your itinerary loose. Let the place lead you. Kasi minsan, hindi mo kailangan ng oras by oras na schedule. May mapa naman, may paa ka naman. Eh di okay na yun. Maraming taon na ni Anne pinangarap ang sandaling ito. Hindi bilang turista, hindi bilang manlalakbay, kundi bilang isang taong may misyon na ibinigay sa kanya ng Diyos. Here in Nevers, she was given that confirmation of what she needed to do. And now, she's here. In the grounds where a humble poor girl from Lourdes, whom the Blessed Mother chose to reveal herself, lived her final days as a nun. Used to live. Ang hindi ko pa rin mapaniwala na andito tayo. Like never did I even dream of na magpupunta dito. Yeah. Diba? Yeah.
At pagkatapos ng isang sagradong sandali, tinanong ko ang grupo, anong first impression niyo sa Nevers? Si Sir, unbelievable. Si Maria, Never. What was your first impression of Nevers? si Ann, So peaceful. Peaceful. So quiet. at si Madam. So hot in the bedroom. But it's beautiful. So clean. Yeah, so clean. Very basic. Parang Very hindi, basic. Halika na nga, mag-lunch na tayo. Napalakad naman namin si Madam kahit nasa katirikan ng araw at prepared naman siya dahil may umbrella siya. Thai Pitaya ang pangalan ng restaurant na nakita namin at ang slogan nila, From Bangkok to Nevers. Ang daming in-order ni Maria dito kasi gutom daw siya. Pero on average, we spent about $11.50 sa lunch namin per person. Ice cream for dessert, and then after that, bumalik na kami to meet Sister Susan. Noong hapon, around 2 p.m., we were fortunate to get a meeting with one of the Sisters of Charity of Nevers. At na-meet namin dito si Sister Susan. Akala namin staff lang siya doon, yung pala, madre din pala siya. They don't wear a habit because they help the poorest of the poor and they go out to the communities to bring the good news. So, they wear modern-day clothing like everyday lay people. Nag-usap si Anna si sister telling her about her parish mission to build a replica of the grotto in our parish. May dalang regalo si Ann para sa mga sisters. Nagpagawa siya ng special ceramic mug for them. Hindi lang siya basta pasalubong. Simbolo din siya ng pasasalamat at ng misyon na dala-dala niya galing sa aming parokya. At si Sister Susan, nagbigay ng payo, nagdasal para sa Grotto Project. Isang maikling pagtatagpo, pero para kay Ann, isa itong sagot sa panalangin. Kasama namin. Nako, tayo yung mga nakaganon. Oo, diba? Sabi, kilala namin yung grotto builder na yan. Kilala namin yung grotto builder na yan. Hindi dapat tayo pa. Kumuha na tayo mga anong tayo. Oo. Sabihin natin, oo. Kumain tayo sa Thai food. Hindi, ako ito. Close kami niyan. Close kami yan. What a blessed day! We found a local spot by the Lower River and that's where we ended our day. Naglakad lang kami from the convent. Alam nyo, itong kwentuhan and reflections at the end of the day ang pinaka-favorite kong part. Walang nagmamadali, walang cellphone, walang nagte-text. Nagkwentuhan lang. Pinakinggan namin ang experiences ng isa't isa. Kung ano ang tumatak sa amin, kung ano ang naramdaman namin sa buong araw. At doon ko na-realize, ito pala ang isa sa pinakamagandang part ng pagta-travel with friends. Kasi ito yung mahirap mahanap sa kahit anong tour group or pilgrimage group. Why? Dahil karamihan sa mga taong kasama mo doon, strangers. At mahirap mag-open up sa taong kakakilala mo pa lang. Pero kapag friends ang kasama mo, alam na nila ang kwento mo. Alam nila kung saan ka nang gagaling. Kaya mas madali kang maging totoo. Mas malalim ang usapan, mas lumalalim ang friendship. At siguro, kaya nga sinasabi nila, you never really know a person until you travel with them. At pagkatapos ng gabing yon, pakiramdam ko, hindi lang kami nakauwi na may bagong memories. Nakauwi kaming mas magkakakilala at mas naging magkakaibigan. At yon, hindi mo mabibili sa kahit anong travel package.
Ay,